Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy, hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Meron pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay idulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Halina, Espiritu, sa'y nagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami mag-usap. Kaibigat patnubay, sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubang banal na ilaw, kami iyong sinayan, ngayon at araw-araw. Kapag hindi ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin naming loob, kaming bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Tinatawag din po natin itong pagdiriwang ng Pentecostes. Ang ibig sabihin po ng salitang Pentecostes, 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung mapapansin po ninyo nung nakaraang linggo, ang pinagdiwang po natin ay ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At kasama sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, marahil ang kanyang pamamaalam sa kanyang mga alagad. Pero kasama po ng pamamaalam ng Panginoon ang isang pagpapaalala sa atin na hindi siya lumisan sa mundong ito. Pagpapaalala sa atin na hindi tayo iniwan ng Panginoon. Pagpapaalala po sa atin na hindi hiniwalay ng Panginoon ang kanyang buhay at ang buhay natin. Kasi kasama po dito, mga kapatid, nung umakyat ng Panginoon sa langit, siya ay nag-iwan sa atin ng patnubay. At ang patnubay na tinutukoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, 3 bagay po ang magandang mapagnilayan natin sa umagang ito. Patungkol sa kahalagahan ng Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas. At anong klase po ang lakas na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo? Lakas na pagpapaalala sa atin na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Lakas na kailanman na tayong lahat ay hindi pababayaan ng Diyos. Lakas na kailanman ay ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na sa buhay natin na panghihinaan tayo ng loob. Mga pagkakataon na tayo ay humaharap sa pagsubok ng buhay. Mga pagkakataon na tayo ay nagkakaproblema. Mga pagkakataon na humaharap tayo sa napakadaming unos ng buhay natin. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ano ang pinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang na ito? Nandiyan ng Espiritu Santo, hindi lamang upang magbigay solusyon sa mga pagsubok ng buhay natin, kundi nandiyan ng Espiritu Santo upang magbigay sa atin ng lakas na harapin ang pagsubok ng may pananampalataya. Harapin ang pagsubok na may pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay. Meron tayong mga problema, meron tayong unos, pero ang pinanghahawakan natin, merong Espiritu Santong magbibigay sa ating ng lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok ng buhay. Kaya, mga kapatid,
Huwag tayong humanap ng lakas sa ibang mga bagay. Huwag tayong humanap ng lakas sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pinapaalala sa atin, kung gusto natin malagpasan ang lahat ng unos, magtiwala sa Diyos. At sa ating pagtitiwala sa Diyos, ang Espiritu Santo ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng lakas. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin. The Holy Spirit will teach us everything. At marahil, alam naman natin, mga kapatid, madalas nating sinasabi na tayo ay kulang sa kaalaman. Pero kung mapapansin natin ang mundo natin, mga kapatid, maraming tao ang may alam. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, ang daming may alam. Ang dami nating nadidiskubre. Ang dami nating natatagpuan. Marami tayong pinag-aaralan. Pero ang tanong, kung ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ano kaya ang Espiritu Santo, ano kaya ang kaalaman ang ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo? He will not just teach us everything. Hindi lang ituturo sa atin ng Espiritu Santo na magkaroon tayo ng maraming kaalaman. Bagkus ang tinuturo sa atin ng Espiritu Santo ay tayo ay gumawa ng mabuting bagay. Baka nga marami kang kaalaman, pero saan mo naman nakuha yung kaalaman na yan? Marami kang bagay na alam, pero saan mo naman nakuha yung mga alam mo na yan? Mga kapatid, kung ang lahat ng bagay ay hinayaan natin ng Espiritu Santo na magturo sa atin, ang pagtuturo ng Espiritu Santo ay hindi lamang pagtuturo ng lahat ng kaalaman. Bagkus ang tinuturo ng Espiritu Santo ay mabuti, tamang kaalaman. The Holy Spirit will not just teach us everything, but He will teach us the right thing. Sana po, yan po yung paalalahanan natin sa ating mga sarili. Sana po sa mga kaalaman na meron tayo, nawa yung mga kaalaman na ito nanggaling hindi kung saan-saan, kundi nanggaling sa Espiritu Santo. Dahil oras na ito ay nanggaling sa Espiritu Santo, nakakasiguro po ako, ito'y mabuti at tama. Kaya nga, di ba tayong mga tao, kailangan natin ng Espiritu Santo sa buhay natin. Dahil alam natin na kailanman, ang Espiritu Santo, hindi kanyan ipapahamak. Ang Espiritu Santo, dadaling ka sa mabuting bagay. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa iyo na gumawa ka ng mabuti at tama. Ang Espiritu Santo ang magpapalakas sa atin. Ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin malaman hindi lamang ang lahat ng bagay, kundi malaman ang tama at mabuti. Panghuli, mga kapatid, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Naniniwala po ako, mga kapatid, na sa mga oras na ito, damang-dama po ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Parang hindi po. Damang-dama niyo po ba ang pagmamahal ng Diyos? Kahit maraming pagsubok, kahit may mga problema, kahit may mga hirap ng buhay, kung damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, hinahayaan natin na kumilos ang Espiritu Santo sa buhay natin. Hindi lang siya magbibigay sa atin ng lakas, hindi lang siya magtuturo sa atin ng tamang kaalaman ng paggawa ng mabuti at tama, kundi ang Espiritu Santo ang magtuturo sa ating magmahal. Kung tayong lahat ay may kakayanang umibig sa ating kapwa, sa mga tao sa ating paligid, higit sa lahat sa Diyos,
ibig sabihin, hinahayaan natin ng Espiritu Santo na kumilos sa buhay natin. Sa madaling salita mga kapatid, ang isang taong marunong magmahal, hinahayaan niya ang Espiritu Santong kumilos sa kanyang puso at buhay. Mga kapatid, pakitingnan nga po ang katabi. Humihinga po ba? Humihinga pa po ba? Nakapikit lang yan, pero humihinga po yan. At kapag yan po ay humihinga, ibig sabihin mga kapatid, may buhay. At kung siya ay may buhay, nangangahulugan na dumadaloy din sa kanyang buhay ang Espiritu Santo. At kung dumadaloy ang Espiritu Santo sa kanyang buhay, ibig sabihin, may kakayanan niyang magmahal. Pero mga kapatid, bakit may mga tao, buhay nga, pero hirap namang magmahal? Buhay nga, humihinga nga, pero ang laman ng puso, galit. Bakit may mga tao, humihinga nga, buhay nga, pero pag kumilos, parang patay naman? Baka kasi mga kapatid, hindi hinahayaan ang Espiritu Santo na kumilos sa kanyang puso at diwa. May mga pagkakataon, magiging makakalimutin tayo. Pero anong sinabi ng Espiritu Santo? Ang patnubay ang siyang magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay. Ang patnubay ang magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ang patnubay ang magpapaalala sa atin na nandiyan ng Diyos. Ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang magpapaalala sa atin na mananahan sa atin ang Diyos. Mga kapatid, ang pagbaba ng Espiritu Santo ay pagpapaalala sa atin na hindi tayo iniwan kailanman ng Diyos. Dahil sa tulong ng Espiritu Santo, siya'y magiging lakas natin. At kung siya'y magiging lakas natin, tandaan po natin mga kapatid, na siya din ang magtuturo sa atin hindi lamang ng lahat ng bagay, kundi ng tama at mabuting bagay. At kung siya ang nagtuturo sa atin ng tama at mabuting bagay, isa lamang po ang pinatutungkulan nito. Ang Espiritu Santo ang magdadala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. At kung sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos, kagaya ng paghinga natin, huwag nating alisin ang pag-ibig din natin sa ating kapwa. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo, huwag po sana tayong maging makakalimutin. Bagkus patuloy po nating maalala na sumasa atin at nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating pong panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko,
sa bawat pasyang ating gagawin at landas na tatahakin, manalangin tayo. Ama Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga dumaranas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin nawa sila ng walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa isang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap ng pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga tanong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos, Ama ng kaliwanagan, ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nazareno,